Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Mabuti naman kung ganon, pinagagala kayo ni teacher na makita ngayong araw. Ako nga pala si Teacher Nanette Barce, ang inyong guro sa Makabansauan, EPP4. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, maaari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaralan. Bigyan niyo po kami ng talino, sipag at mabuting puso araw-araw. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. So, bago po tayo magsiupo, maaari po bang punutin natin ang mga kalat sa ilalim ng ating mga upuan? O kung saan man natin nakakakita tayo ng mga basura, maaari bang pakilagay sa tamang basurahan? Kung wala ng mga basura, maaari na po tayo umupo para sa ating attendance. May liban po ba ngayong araw? Mabuti naman kung gano'n, kompleto pala kayo. Ngayon, talaga naman kayo handang-handa na para sa ating aralin. Pero bago tayo magsimula, maaari po ba natin basahin ang ating mga alituntunin sa silid-aralan? Una, makinig. Makinig si teacher kapag nagsasalita. Pangalawa, makilahok. Makilahok sa ating mga aktibidad na gagawin ngayong araw. Pangatlo, maging magalang. Maging magalang hindi lamang sa pananalita, kundi sa gawa. Hindi lamang sa burok, kundi sa ating kapwa mag-aral. Pang-apat, magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay kung may katanungan pa o kung may hindi pa naiintindihan. Kaya po ba natin gawin yun mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, magsimula tayo sa ating gagawin. Okay? Bago tayo dumako sa ating talakayan, meron tayong aktibidad na gagawin. Ito ay, acting ko, hulaan mo kung sino ako sa pamilya mo. Ang gagawin niyo lamang ay, huhulaan mo kung sinong miyembro ng pamilya mo ang gumagawa o nagsasalita nito sa'yo. Ang gagawin ni teacher, ia-acting niya ang bawat senaryong nakasulat dito. Maliwanag po ba, mga bata? Mabuti naman. Okay, magsimula na tayo. Unang senaryo. Maghugas ka lang ng pinggan. Huwag mo akong masagot-sagot dyan ha. Tatamaan ka sa akin. Wala si na mama, kaya wala kang masusumbungan, oy. Ako ang masusunod ngayong araw. Ngayon, sino ang gumagawa o nagsasalita nito sa inyong tahanan? Mahusay! Ang tamang sagot ay si ate or si kuya. Mahusay. Sunod na senaryo. Poon pagkaagaw, udto. Mamangginas na ng cellphone pa ng gadang kapot nindo. O ano, nabasog ka kaya? Mga mayo ka mong nakakairisipan. Turog-tugol ko ba yung mga cellphone nindong iyan? Sino ang lagi niyo napapakinggan na ganito yung sinasabi sa tahanan niyo? Sinong miyembro sa pamilya niyo ang gumagawa nito? Mahusay! Ang tamang sagot ay si nanay o si tatay ang gumagawa niya kadalasan. Nararanasan natin to. Sunod na senaryo. Pirmina lang ako ang sinusugo. Porkit ako ang salit-salit igisarong. Mabaka na naman kiasin. Tapos, at yan, paghuhugasan naman ni ate, isusumbong mo taga kamo, kimama paghunan, ino kayan. Si Isay ang pirmi. Ay, sino ang lagi nagsasalita nito sa bahay niyo? Tama! Kadalasan, si Bunso ang nagrereklamo na. Say, nakuha ninyo ang natanang kasagutan. Ngayon, meron na kayong konting ideya kung ano nga ba talaga ang tatalakayin ngayon nating araw. Okay, pero bago tayo dumako sa ating talakayan, maaari bang basahin natin ng malakas ang ating layunin sa pagkatuto? Una, natutukoy ang mga kasapi ng kanilang pamilya. Pangalawa, nailalarawan ng bawat kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng pagguhit o pagsalita. Pangatlo, na ipapakita ang pagmamahal at paggalang sa kanilang pamilya. Okay. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa ang mga kasapi ng pamilya. Sino-sino nga ba ang mga miyembro o ang kasapi ng ating pamilya? Sino may alam? Yes? Very good, Papa! Mama, ate, kuya, lola, very good, mahuhusay sa inyong larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan na ito? Tama, isa ito nga, litrato ng isang buong pamilya. Okay, ngayon, tukuyin natin kung sino-sino nga ba ang miyembro ng bawat pamilya. Okay, meron tayo dito. Sino to? Tama, si Lolo, si Lola, si Papa, si Mama, si Ate, si Kuya at si Bunso. Sila ang mga miyembro ng pamilya. Ano nga ba mga tungkulin nila sa ating tahanan o pamilya? Ngayon, alamin naman natin. Ano nga ba ang mga tungkulin ng bawat kasapi o miyembro ng pamilya? Una si Papa o ang ating ama. Ang ating ama ay ang naghahanap buhay para sa pamilya. Siya ang tumutulong sa pagbibigay ng pangangailangan tulad ng pagkain, damit, at tirahan. Nagbibigay din siya ng gabay, proteksyon sa pamilya. Okay, dumako naman tayo kay nanay. Ano naman ang tungkulin natin sa ating pamilya? Yes, si nanay ang ating ina ang nag-aalaga sa tahanan ng kanyang mga anak. Okay? Siya ang naghahanda ng pagkain at tumutulong sa pag-aasikaso ng bahay. Nagbibigay siya ng pagmamahal at pag-aaruga sa pamilya. Okay? Naintindihan niyo ba ano ang tungkulin ng nanay? Mahusay? Okay, kung naintindihan na, ngayon ay dumako naman tayo kay Kuya. Okay, si Kuya. Ano naman ang tungkulin ni Kuya sa miyembro ng ating pamilya? Si Kuya ay tumutulong sa magulang sa bahay. Siya ang gumagabay at nagpoprotekta sa mga nakababatang kapatid. Lalo na sa ating mga nakababatang kapatid na babae. Si Kuya ang nagbibigay ng proteksyon. Nagiging mabuting halimbawa rin siya sa pamilya. Okay, kung naintindihan na ang tungkulin ni Kuya, dumako na tayo sa ate. Ano naman ang tungkulin ni ate sa pamilya? Si ate ang tumutulong sa gawaing bahay at nagbibigay ng payo at suporta sa mga bata. Nagpapakita siya ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya. Siya si ate. Ngayon, dumako naman tayo
tayo kay Bunso. So ano naman ang nabibigay na tulong o tungkulin ni Bunso sa ating tahanan? Si Bunso ay nasumusunod sa payo ng magulang at nakatatanda. Tinutulungan niya ang pamilya sa simpleng gawain sa bahay. Nagpapakita rin siya ng paggalang at pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya. Yan si Bunso. Ngayon, dumako naman tayo kay Lolo. Ano naman ang maganda? Dudulot ni Lolo sa pamilya. Anong tungkulin niya sa ating pamilya? Okay? Si Lolo ang nagbibigay ng payo at gabay sa pamilya. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan at kaalaman sa mga apo. Nagpapakita rin siya ng pagmamahal at pag-aaruga sa buong pamilya. Iyan ang ating lolo. Ngayon, dumako naman tayo kay Lola. Ano naman magandang tungkulin at naidudulot sa pamilya ng ating mga lola? Okay, si Lola ang nag-aalaga at nagbibigay ng pagmamahal sa pamilya. Siya ang tumutulong sa pag-aasikaso ng mga apo at sa tahanan. Nagbibigay rin siya ng payo at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Yan si Lola. Naintindihan niyo ba ang mga tungkulin ng bawat kasaping miyembro ng pamilya? Mahusay kung ganon. Ngayon, alam na natin ang mga tungkulin ng miyembro ng bawat kasapi ng ating pamilya. Dumako naman tayo ngayon sa kung paano natin maipapakita ang paggalang at pagmamahal sa ating pamilya. Una, magalang ako magsalita. Paano natin maipapakita ang ating paggalang? Sa pamamagitan ng po at opo sa mga nakakatanda. Hindi lang sa mga nakakatanda, kundi rin sa mga kapwa rin natin at mga nakababata. Okay? Pangalawa, tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Pangatlo, nagsasabi ako ng salamat at mahal kita. Pangapat, sumusunod ako sa mga magulang ko. Panglima, naglalaan ako ng oras sa aking pamilya. Dahil sa itong mga ito, pag nagawa mo ito ay nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa inyong pamilya. Okay? Tuan, ang bawat miyembro ng pamilya ay mahalagang tungkulin na nakatutulong sa maayos at masayang pagsasama. Ang ama, ina, mga anak, lolo at lola ay nagtutulungan upang mapanatili ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapanatagan ng tahanan. Mahalagang ipakita natin ang pagmamahal at paggalang sa pamilya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga magulang, pagsunod sa kanilang payo, pagtulong sa mga gawaing bahay, at pagiging magalang sa pakikipag-usap. Sa ganitong paraan, napapatibay natin ang ugnayan ng bawat isa at nagiging mas masaya ang ating pamilya. Dahil dito na natatapos ang ating discussion at dumako na tayo sa unang gawain. Meron tayong formative assessment activity 1. Directions, draw your family and label each family members. Then, after you draw your family and label it, introduce them in front of the class. You have 5 minutes para gawin ang aktibidad na ito. Here, Tammy, time starts now. Mahuhusay, magagaling at makukulay at nakita ko na marami talaga ko yung natutunan ngayong araw. Ngayon, magkakaroon pa tayo ng pangalawang gawain. Ito ay tayo sa ating pangalawang aktibidad. Okay, ang gagawin niyo lamang, tutukuyin niyo kung tama o mali ang isinasaad ng kilo so ang pangusap na babasahin ng teacher. Okay, ang sulat nila ng class, tama o mali. Okay, ready na ba kayo? Mahusay, kung handang-handa na, tayo ay magsimula na. Number 1. Ang ama, ina, at mga anak ay kasapi ng pamilya. Tama o mali? Next, number 2. Ang pamilya ay natutulungan at nagmamahalan. Tama o mali? Number 3. Ang mga kapitbahay ay kasapi ng pamilya sa bahay. Tama o mali? Number 4. Ang mga anak ay maaaring tumulong sa magulang sa simpleng gawain sa bahay. Tama o mali? Okay? Last number, mahalaga ang paggalang at pagmamahal sa bawat kasapi o miyembro ng pamilya. Tama ba ito o mali? Okay. Husay mga bata, kayo lahat ay nakakuha ng perfect score. Natutuwa si teacher at marami talaga yung natutunan ngayong araw. Ngayon, bago tayo magsiuwi, meron muna tayong takdang aralin. Okay? Ito ay gawain natin sa bahay. Gumawa ng simpleng pangako. 3 hanggang 5 pangungusap kung gaano o papaano mo maipapakita ang pagmamahal at paggalang sa iyong pamilya araw-araw. Ito ay susulat ninyo sa inyong kwaderno at ipapasa bukas. Maliwanag po ba mga bata? Mahusay! Dito na nagtatapos ang ating talakayan. May mga katanungan pa po ba tayo? Hindi naiintindihan sa ating tinalakay ngayong araw? Mahusay! Wala nang mga katanungan. Sa tingin ko ay talagang nakaintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. Okay? Kung wala nang katanungan, dito na nagtatapos ang ating discussion. Ay maaari bang pulutin natin ang mga kalat sa ilalim ng ating mga upuan at pakiayos ang ating mga upuan? Kung maayos na, maaari na tayong umuwi. Mag-iingat sa pag-uwi. Paalam